hindi daw siya nagtatago. Pero ilang araw nawala, tapos sasabihin mo bigla magpapa-interview ka, hindi ka nagtatago. Tapos yung sinasabi mo na may mga ginawa ka lang na dokumento para ayusin ang pagdampot kay Pangulong Duterte. Tapos sabay, eto, panoorin niyo. Iba-iba yung sinasabi niya eh. Panoorin natin sabay-sabay. Kali maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Ang niya, hindi raw siya nagtatago. Sinabi yan ng senador kasunod ng naunang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anumang oras ngayong gabi inaasahang lalapag ang kanyang eroplano sa Rotterdam Airport sa Manila. Hindi naman napigilan ni Senator Bato na ilabas ang sama ng niya sa gobyerno. Narito ang aking report. Nakakandado ang main office ni Senator Bato de la Rosa sa Senado ng puntahan ng News 5. Hindi rin makontak ang kanyang telepono kahapon. Pero exclusive kong nakausap ang senador. Hindi rin siya nagtatago kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pagdalas ng Netherlands complained to drug war sa International Criminal Court. Kasi kaya nagtatago sa Davao kayo sa Dami bundok ah. Kasi nung nagpatay ng telepono si Bato nitong mga nakarang araw ay para makafocus. dinadampot yung kaibigan mo, yung pinaka-boss mo, tapos sabay nangangampanya ka, mas importanteng mangampanya kaysa lumabas at ipagtanggol kagaya na ginawa ni Bongo, o dahil natatakot ka lang kasi dadamputin ka rin. Sa petisyon na inihain si SC, ito rin daw ang dahilan na hindi siya nakasama sa pagpupigil ni Duterte. Sabi ng senador, amang-ama siya sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kawawa pala, hindi sana sinamahan mo. Total, di ba, matanda na, 80 years old, ang dami yung drama eh, puro kay drama. Tapos sabay, hindi mo naman masamahan, hindi ka makapagpakita. Kung sinamahan mo, kung lumabas ka, hindi ka nga pumunta ng Hong Kong kasi alam mo, nadadamputin kayo pagbalik nyo. Ang ingay nyo eh. Nasabay ngayon, nagtatatago ka. Duterte, hindi na daw babasa na lang sa grupo ng ating gobyerno sa Timor. Siyempre kahit naman kayo, ikaw kaya ang binabanatan, tapos sabi, ano gusto mo gawin? Ipagtanggol kayo ni Pangulong Marcos? Pagtatanggol yung mga ginagawa niyo. Eh, banat kayo ng banat sa gobyerno. Eh, wala lang yung sinabi maganda. Lahat kayo na lang mabuti. Kayo maganda may ginagawa. Kahit yung ginagawa niyo, kabaliktaran sa sinasabi ninyo. Kesyo kayo lumalaban para sa Pilipinas. Pero pag ginawa ninyo, ng panahon niyo, wala naman eh. Pinalig sa atin ng senador ang paliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan makipagtulungan ng ating gobyerno sa Interpol dahil may commitment tayo sa kanila. That's a very fancy argument. President ka na Pilipinas, you can let you right? Alam mo, gawin mo gusto yung ako ko. Ayaw nito mo meron kayo commitment. Iyan, napasyahan nyo ka Siyempre, yung commitment ng Pilipinas sa ICC. At saka, sabi ko nga nung una eh, kung ipagtatanggol kayo sigurado ng Pangulo, kung hindi ninyo siya binalahura, kung hindi niyo siya binaboy, at kung ano-ano mga masasakit na sinasabi niyo, adik, bangag, weak leader, tas kaliwat kanan na batikos, anong gusto niyo? Pagtanggol kayo? Ang bait naman na Pangulo kapag gano'n ang ginawa niya. Tas kayo, babanat lang ng babanat. Parang ang lilinis nyo. Parang wala kayong ginawa. Kung wala kayong ginagawa sa tingin nyo, wala kayong ginagawa masama, bato, lumabas ka. Huwag ka magtago. Pero kahit pa-ready si Bato na magpakulong, isa lang daw sa iniisip niyang posibilidad ay mawalati muna sa Senado. May pinapatupad kasi courtesy na kapag nasa sesyon ang Senado, hindi Problema, wala kayong session ngayon, di ba? Kaya nga hindi nyo ma-impeach si Sara eh. So, paano yan? Magpapaawa ka naman kay Chis Escudero para tulungan ka. hindi pwedeng arrestuin ng Senado. Kaso ang problema, hanggang saan ka ba kaya suportahan ni Chis? Senate President Chis? At saka tutulungan ka ba niya? Ngayong alam naman natin, syempre,
panig sa gobyerno, sa administrasyon nito si Jesus Cordero. Kailangan. Kung hindi, masisipa siya dyan sa pagiging ASP niya. Pero ikaw, akala ko ba ready ka na? Anytime, pwede kang kuhan. Bakit ngayon, yung sinasabi mo, magtatago ka muna, magkakalong ka sa Senado para mag-seleksyonan ka, para hindi ka malambot. Parang iba-iba yata ba to? Akala ko kanina, sabi mo, ready ka na, tapos handa na, kinausap mo ng pamilya mo, nakatama na kayo. Bakit ngayon? Parang iba na naman ang tono. Yan ang problema sa inyo. Ang sinabi mo kanina, ay limot mo na kaagad kanina lang. Kakasabi mo lang eh. Dapat kung sinabi mo, tsaka, di ba, bato ka. So, dapat handa ka. Ready ka dapat sa mga kung ano mang mangyayari sa iyo. Tsaka, nung una nyo pa sinasabi, matagal nyo nang hinihintayin. O bakit ngayon? Hindi ka magkaintindihan. Para ka nagtatagong daga. Hindi na alam kung sa kahahagilapin. Habang nasa loob siya ng Senate compound. Kaya may pakiusap sa bato kay Senate President Jesus Cordero. Wala rin po siya. Kaya ng Kaya niya, bakit? May uhalo ba siya sa'yo? Parang yan. Tsaka hindi naman siya pwedeng magkonsayin. Hindi kanya pwedeng pagkatiwalaan. Kagaya ng ginawa mo kay Kwan. Kay Miguel Subiri. Payakap-yakap ka pa. Nakakala naman ng Migs. Ikaw talaga hindi pumirma. Pero yung pala, ikaw pala isa. Pero, syempre, may palusot ka pa rin. Pumirma ka o hindi. Tanggal pa rin sa pagiging Senate Presidency. Migs Subiri. Traidor ka ba to? Kaya, tama na yun. hindi pa ba yun? Hindi naman yung gawin yan. Hindi. Sa ngayon, nag-ausap na raw ni Bato ang kanyang pamilya para maghanda sa kanyang maaresto siya. Sabi siya, Wala po pwede. May decision. Bro, submit yourself na. Submit mo na ang sarili mo. Sumuko ka na ba to? Hindi nagtatago ka. sa huli, naglabas ng sama ng loob si Bato kay Pangulong Marcos. Pangako daw sa kanya noon na hindi makikipagtulungan sa ICC. Feeling betrayed. Feeling betrayal. Bakit? Paano ba sinabi sa'yo ng Pangulo na hindi kanya ipapadampot? Na hindi niya kayo ipapadampot? Ano kasunduan? Sabihin mo, binigyan ka ba ng letter? Paano niya sinabi sa'yo na hindi kanya ipapadampot sa ICC? Sige nga ba to? Explain mo kung paano yung mga pinagsasabi. Ang hirap kasi sa inyo, mahilig kayo gumawa ng istorya eh. Sinabi lang ng Pangulo, hindi siya makikipagtulungan. Hindi naman talaga nakapagtulungan ng Pangulo para kasuhan kayo. Dahil alam naman natin, sa umpisa pa lang, 2017 pa lang, may kaso na kayo. Ang nagpapahuli sa inyo, yung inaaway nyo dati, yung kinawawa nyo, mga dilawan, o ngayon, parang nakabawi na yata ang dilawan. Ngayon nga lang, ang nangyari, si BBM ang Pangulo. Pero kahit si Leni Robredo ang naging Pangulo, o kaya si Manny Pacquiao, si Isko Moreno, dadamputin at dadamputin pa rin kayo. Kaya, tanggapin mo na lang. Tapos na ang panahon nyo. O ngayon, sa tingin mo kaya kung manalo kang senador, tapos sabay nakakulong ka dun sa dahil, ano mangyayari sa'yo? Wala na, boss. Sabi ni Bato, mabubuhay siya ng normal at tuloy ang kanyang pangampanya. May lumabas na ICC warrant o wala. Mga kapatid, matapang naman pala, harapin mo ngayon. Alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Andun na yung phone mo eh. Next mo na yung si Sara Duterte. Magkakasama kayo, tapos si Bongo, sino pa mga si Regina Garma, marami pa kayo eh. So, abang-abang tayo sa mga mangyayari dito kay Bato. Ilang araw pa. Mamaya, live ulit tayo. Titingnan naman natin kasi magkuha na sila eh. May prayer rally daw sila nagaganapin sa ngayon, sa 15. Tingnan po natin.